Hi guys! Break time muna. It's lunchtime. And right now, yung pag-uusapan natin sa aking vlog, it's something very important. Isang pangyayari na nangyari dito sa Bacolod or actually Negros. Specifically sa Murcia area. Ang nangyaring cruelty sa hayop, sa aso, na ginamitan ng ano ba tong tawag? Ice pick, hindi, ice pick. Ano ba yon? Indian target la, yung Indian target. Nandito, ito sa taas, yung post. Share ko lang sa inyo. I am a pet lover. And ito sobra yung ginawa nito. Kung sino mga tao ito yung gumawa. Nung gumamit ng Indian target. Hindi ko alam if prinaktisan yung aso, pinaglaruan, pinagtripan, o adik ba yung gumawa nito. But just to inform everyone that there is a law protecting these animals, every animal. If you're doing something brutal to them, like pagpakain ng mga poison, yung pag ganito, yung paglaro gamit ng Indian target, ginamit yun ng Indian target, they are protected of the law. And nandyan siya sa Republic Act 8485 that was released or that was active since February 11, 1998. So since 1998, I think on that time is just 7 years old. Magiging 8 years old pa lang. So just to inform lahat, mag-ingat tayo. Huwag nating gawin yan sa mga kahit anong hayop. Papaaso man, pusa, o ano pang ibang hayop na nandyan sa paligid. Because they are protected of the law. I-search nyo na lang yung Republic Act number 8485 kasi sobrang haba na yun pag-usapan natin dito. And because of this, Back Project PH, an organization, protecting animals, one of organizations protecting animals here in Bacolod, a rescue organization. Nagpalabas sila ng reward para mahanap yung gumawa dito sa aso. Actually, this dog is already been medicated, no? Nahanapan nila ng way na maging okay yung aso. Pero hindi okay. Masakit yung Indian target eh. Masakit yun. Masakit para sa aso. Tinitingnan ko lang yung mukha ng aso nung may mga tusok-tusok kung nakikita nyo sa taas. Yung mga tusok-tusok, it's so sad. Bakit ba ganitong mga tao? But good thing, Back Project PH o Bacolod Animal Chance and Hope, they have started a 10,000 pesos reward para makilala yung mga taong gumawa dito sa hayop na ito. At dahil dito, nagpakita yung maraming tao na animal lovers and are protecting animals. Hanggang umabot ng about 100. First, nag-start sa 65,000, o ng 10,000, naging 15,000, naging 20, naging 65. Sa ngayon, I think it's 100,000 na yung reward para sa makakahuli o makakaturo nung mga suspect na ito. Take note, mga kaibigan, doing this to these animals is a criminal act already. So please prevent yourself
protect yourself from liabilities and prevent doing this kind of acts sa mga hayop. Sabihin lang natin, aso lang yan, pusa lang yan. But they are protected by law. Pag tayo pabaya at hindi tayo susunod sa law, sigurado mananagot kayo. There will be a big that will be a big mistake yung gagawin ninyo. So, mga kaibigan, whoever yung marireach ng video na ito, this is just a reminder not to do this. We must care for them. Sa ibang lugar nga alam, sa pagkakaalam ko, like sa Mindanao area, nakalimutan ko lang kung saan banda, pag nabangga, kahit nabangga mo lang, kahit sabihin natin aksidente lang, nabangga mo kahit anong hayop, aso, pusa, kalabaw, manok, o ano ba yan, pa dyan, tapos ka talaga. Magkakaproblema ka doon. Hindi ka makakaalis sa kanilang lugar. Pag hindi mo sasagutin yung ginawa mo. Hopefully, gagawin dito din sa buong Pilipinas. Kasi we are here on earth to care for them. It's also not on the law, only the government law. Nasa sinabi ng Diyos. Tayo yung nilagay dito para magpangalaga sa lahat ng creation ni God. Tayo yung may utak na malalaman yung tama at mali. Pero ginagawa natin yung mali sa mga dapat nating pinapangalagaan. Remember, sabi ng iba, salot yung pusa, salot yung aso, hindi sila salot. Because we are created together with God. We just need to care for them, look for them. And by the way, sa ibang mga pet owners dyan, ingatan nyo naman yung mga hayop ninyo. Especially sa mga province area. Kasi I know in provincial area or sa labas na ng city area, yung mga aso pinapabayaan. Kahit nga sa loob ng city, merong ding pinapabayaan yung mga aso nasa labas lang ng bahay. Hindi yun tama, nasa law din yun. Bantayan nyo yan. Mag-check kayo. Again, Republic Act number 8485. Buksan nyo, i-search nyo sa Google yan. It's a Philippine law regarding sa mga hayop. The Animal Welfare Act of 1998. So friends, this is just a little reminder ha. Kasi not only na I'm so sad buhay pa naman yung aso, pero I'm so sad looking to this dog na yun yung nangyari sa kanya. This is just a reminder for everyone. You will face the law if you will going to do this. So protect the animals. Don't do this kind of things. Pag hindi naman, pabayaan nyo lang. Huwag nyo saktan. May utak tayo. Remember, may utak tayo. Sila may utak din, pero tayo yung may knowledge and wisdom. Sila may utak, pero alam lang nila yung pagmamahal sa kanilang amo, sa kanilang for parent, o sa sino man nagki-care sa kanila. Yan lang yung alam nila. Tayo, marami tayong alam. But please, don't use the bad things like killing them or hurting them. Okay? So guys, this is my vlog for today. Hope na lahat tayo maging careful na sa ating ginagawa, especially sa mga hayop. Kasi it's very hurtful, not for me or not for everyone who loves the dog only or the animals only, but with God. Kasi tayo dapat ang magpapangalaga ng mga hayop at mga tanim dito sa mundo. Yan yung sinabi ng Diyos sa atin. So hopefully guys, that you're all okay sa nangyari na ito. Hindi naman natin masabi na okay tayo dahil sa nangyari nito. But hopefully hindi nyo ginagawa ito. Kasi talagang mananagot kayo sa law. So, my friends, hopefully to see you again on my next vlog. And hopefully it will not be a sad vlog like this na ito sa nangyari sa aso sa taas. Hopefully that
soon, and very soon, yung mga suspect mahuhuli. So guys, see you again on my next vlog.